One ang utang sa Black Tiger Hall ay sentensya ng kamatayan. Hindi ko kayang bayaran, kaya mauuna na ako. Isisi mo sa sarili mong malas, luang kariton na ito at ang mga laman nito bilang bayad sa iyo. Huwag mo akong sisihin, pare. Jiao Baiwan, malapit nang mabali ang ehe. Ang mga seda ay kinakain na ng gamu-gamo. Binibigyan mo ako ng tambak ng sira-sirang basura para mabayaran ang pinaghirapan kong pilak. Galing naman ng pagtutuos mo. Si One ay sa iyo na rin, bahagi ng usapan. Huwag mo lang siyang hayaang mahulog sa mga kamay ng mga buitre sa Black Tiger Hall. Kung mananatili siya o aalis, ikaw ang bahala, Lu, Gabe, Oy. Lu, ibebenta mo rin ba ako? Ang tabak ko ay hindi pumapatay ng inosente at hindi ako nagbebenta ng buhay na tao at tabak ko. Pero itong gulo. Si Lu ay tumakas na. Kailangang bayaran ang utang. Iwan mo ang babaeng ito at ipasok sa bahay aliwan. Baka umabot sa 1,000 tael ang halaga. Ang ganda ng mukha. Ibalik siya sa grupo para magsaya ang mga lalaki. Sisiguraduhin naming malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa patay. Huwag kang magpakabayani, Lu. Ibinigay ni Jiao Baiwan ang kotse na ito, ang kargamento, at ang babaeng ito bilang bayad sa akin. Ngayon, lahat ng ito ay kay Lu Ku. Hinihingi mo yan. Iyan ang tindik ngang bajikuan. Bumalik kayo at sabihin sa Black Tiger Hall. Kung maniningil ka ng utang, puntahan mo ang may utang. Kung sino man ang maglakas loob na lumampas muli, ito ang mangyayari. Papalapit na ang unos ng buhangin. Kumapit ng mahigpit. Madilim ang gabi at malakas ang hangin. Hindi magandang maglakbay. Dito tayo magkampo para sa gabi. Dito sa ilang? Wala ni isang tao sa daang milya. Wala kahit saang maaliwalas na lugar. Sa kotse ka matulog. Lu, Ano? pasok ka. Mas mainit sa kotse. Hindi iyon nararapat. Malakas ako. Kakayanin ko. Pero hindi ko kayang tiisin. Kung magyayalo ka dito, iiwan mo ako? Isang mahinang babae? Nag-iisa sa ilang? Paano ako makakaligtas? Pasok ka? Huwag mo akong yakapin ng mahigpit. Hindi ako santo. Alam ko. Dahil nabayaran na ng katawan ko ang utang, sa'yo na ako. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Kuya Lu, dahil nabayaran na ng katawan ko ang utang, sa'yo na ako. Suaner, makinig ka. Hindi ka kayang protektahan ng espadang ito magpakailanman. Kapag nakatawid na tayo sa ilang na ito, dadalhin kita sa Dragon Gate Inn. Iiwan mo ako sa Dragon Gate Inn? Yan lang ang paraan para manatiling buhay ka rito. Ang madam, si Mo Sanyang, ang nagtatakda ng mga patakaran doon.
Kapag nakapasok ka na sa pinto, kahit kanino pa mang espada iyon, mananatili ito sa kaluban. Hindi ba umalis na ang Black Tiger Hall? Black Tiger Hall ay ang pinakamaruming grupo ng mga tsakal sa kabila ng hangganan. Ang kanilang leader, si Xingju, ang nagahari sa lihim na kuta ng Yanwang at mahilig siyang kulungin ang kanyang biktima at pahirapan ng dahan-dahan. Tumakas na si Zhao Baiwan. Pananagutin kanila sa utang na iyon at maaalala nila kung ano ang humadlang sa kanila, ang espadang ito na pumapatay ng kabayo. Tahimik. Pinunong Lu, tiyak na matamis ang lasa ng babae ni Zhao Baiwan, di ba? Sabi ni Ginoong Xingju, kung ibibigay mo ang babae at putulin mo ang iyong sariling braso, buburahin ng Black Tiger Hall ang utang mo. Tinalo ko ang mga tauhan mo noong nakaraan. Lakas loob ka pang bumalik? Alam mo ang mga patakaran, Ginoong Lu. Noong nakaraan, para sa mga utang sila dumating. Ngayon, para sa buhay mo sila dumating. Ang babaeng ito ay taglay na ang pangalang Lu ngayon. Kung gusto ninyo siya, bayaran ninyo ng inyong mga buhay. Humihingi ka ng kamatayan. Lu, ikaw. Huwag kang iiyak. Hindi ako patay. Umalis ka. Doon. Sandali na lang at nandito na ang mga tauhan ng Black Tiger Hall. Ikaw, umalis ka. Ito ang 7-star bone-piercing dart. Nakamamatay ito kapag nadikit sa dugo. Hindi na ako aabot ng hating gabi. Kunin mo ito. Pumunta ka sa Dragon Gate Inn at hanapin si Mo Sanyang. Ayokong mamatay ka kasama ko. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako pumapayag na mamatay ka. Kahit ang hari ng impyerno ay hindi ka dadalhin. Baliw na babae. Baliw. Amo, natatapos ang mga bakas ng dugo sa templo. Saktan natin siya habang mahina. Sugurin natin siya at patayin. Wala kang alam. Pero si Lu Chen iyan, anong gagawin natin? Maghihintay lang ba tayo ng walang ginagawa? Natamaan siya ng 7 bituing pako na tumutusok sa buto at marami siyang nawalang dugo. Napakahangin dito sa sira-sirang templo. Bantayan lang natin ang mga labasan, palibutan, pero huwag salakayin. Sa loob ng 1 oras, magiging yelo na siya. Wala na ang lason. Pero sa ganitong panahon, hindi pa rin tayo makalabas. Isuot mo ito. Magtago ka sa likod ng altar. Hintayin mo ang madaling araw. Pagkatapos, umalis ka ng mag-isa. Hindi ako aalis. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Umalis ka! Ayokong mamatay. Na may pabigat sa tabi ko. Matigas ang bibig, malambot ang puso. Baliw ka ba? Lu Chen, ngayong gabi, walang punong escort dito. Walang babaeng isinangla sa utang. 2 kawawang tao na gustong mabuhay. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Ako ay isang magaspang na tao na pumapatay ng walang kurap. Hindi sulit na isakripisyo mo ang iyong karangalan para sa akin. Karangalan? Simula nang ituring ako ni Zhao Baiwan na parang isang bagay at ipinagbili niya ako sa iyo. Wala na akong karangalan. Ikaw lang ang tanging tao sa mundong ito na tinatrato ako bilang tao. Sabi nila, itinakwil ka sa sekta ng 8 sukdulan. Ang mga peklat na ito ay mula sa kanila. Ang sekta ng 8 sukdulan ay kilala sa buong mundo ng mandirigma. Sila ay kumakatawan sa katapatan at karangalan. Ngunit ang aking guro, upang makuha ang isang hindi kumpletong manual ng sining pandigma, inutusan akong ilabas ang aking tabak at patayin isang nag-iisa at walang depensang matanda. Ang aking tabak na ito ay nagpatumba ng mga asong gubat at lobo at nakapatay ng mga tulisan sa bundok, ngunit hindi kailanman ang mga matatanda at mahihina. Tumanggi akong lumaban. Kaya inakusahan nila akong nagtaksil sa aking guro at sa sekta. Gusto nilang putulin ang mga litid ko. Kaya, nakipaglaban ka ng mag-isa para makalabas? Pinutol ko ang ilan sa aking sariling mga meridyano.
upang bayaran ang kanilang mga itinuro. Pagkatapos, dala ang tabak na ito, nagpapatayan ako habang bumababa mula sa tarangkahan ng bundok. Nabahiran ng dugo ang kalahati ng bundok. Mula noon, si Lu Chen ay isang walang ugat na gumagala na multo. Marumi ang kanilang mga espada, pero malinis ang espada mo. Sa buhay na ito, may mga natatakot sa akin, may mga napopuot sa akin, may mga pumupuri sa akin, may mga gumagamit sa akin, ngunit wala pang nagsabi na malinis ang espada ko. Kunin mo. Ito ay Hawakan mo nang mahigpit. Ang espada ko, protektahan ka nito hanggang sa Dragon Gate. Pero kung matumba ako ngayon, walang makakaprotekta sa iyo. Walang batas sa mundong ito. Isang mundong naglalamangan. Kung may mang-api o manghiya sa iyo at nais kang ituring na parang paninda na pwedeng lapas-tanganin, ituon mo mismo dito at ipadala mo siya sa impyerno sa isang hampas. Patatagin ang iyong kamay, maging walang awa. Nakuha mo ba? Mga lalaki, pumasok kayo. Putulin ninyo ang ulo ni Lu Chen. Ang babaeng iyon ay magiging inyong aliw. Sa pamamagitan ng 7 bituing pakong tumutusok sa buto, kasama ang matinding lamig na ito, kahit isang immortal ay hindi makakapagligtas sa kanya. Putulin ang mga lalaki, hubaran ang mga babae. Sino ang nagsabi sa iyo na patay ako? Imposible. Ang lason ng 7 bituing pako na tumutusok sa buto. Paano niya nagamot iyon? Sabay-sabay tayong umatake. Huwag magpabaya. Kunin ninyo ang babaeng iyon. Sumama ka sa akin, Sinta. Maging mabait ka. Waner, tandaan mo ang itinuro ko sa iyo. Pakatatagin ang kamay mo, maging walang awa. Nakuha mo? Go! impyerno ka. Mabuti. Mabuti, Waner. Baliw! Pareho silang baliw. Ngayon, isasama kita para durugin ang mga walang ingat na gago. Mga baliw. 2 baliw. Takot ka? Hindi, dahil nandito ka. Tara na. Papasok tayo sa Dragon Gate. Lu Chen, hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng tauhan ng Black Tiger Hall, wala sa kanila ang nakapatay sa iyo. Sanyang, alam mo namang hindi ako ganoon. Una, kunin mo ang pinakamagandang kuwarto para sa amin. Magpadala ka ng 2 balde ng mainit na tubig. Huwag mong hayaang istorbohin ako ng sinuman. Huwag kang gumalaw, sabi ko. Hindi ako santo. Di kunin mo ako. Kailangan mong maintindihan. Ako, si Su Waner, ay hindi ito ginagawa dahil sa utang na loob. Hindi rin dahil nagbabayad ako ng utang. Dahil ako, si Su Waner, gusto kong maging totoong babae mo, Lu Chen.
Maestro, nabigo ang pananambang sa sirang templo. Buhay si Lu Chen, dinala niya ang babaeng iyon sa bahay panuluyan ng Dragon Gate. Isang dosenang piling mandirigma ay hindi kayang patayin ang isang nalason na lumpo. Maestro Xing, masyadong mabagal ang mga tao mo. Limitado ang pasensya ng korte. Patawarin mo ako, komandante. Si Lu Chen ay mahirap patayin. Ngayon, nagtatago siya sa bahay panuluyan ng Dragon Gate. Matindi ang proteksyon ng lugar na iyon. Mapanganib ang direktang pagsalakay. Gaano man kalakas ang proteksyon nila, mas malakas ba ito kaysa sa korte? 3 taon na ang nakalipas. Dinala ng pinuno ng sekta ng Baji ang kanyang buong sekta sa korte. Hinalugog ng dakilang yunuko ang lahat. Binaliktad niya ang buong sekta ng Baji. Ngunit ang tanging hindi niya nahanap ay ang pangunahing manual ng pagsasanay ng Baji. Ibig mong sabihin, Noon, si Lu Chen ay binyansagang taksil sa kanyang guro. Ang kanyang pagtalikod ay isang takip lamang. Nasa kanya ang manual. Nagbigay ng mahigpit na utos ang dakilang yunuko. Dapat makuha ang manual na iyon. Ano man ang maging paraan, kahit sunugin mo ang bahay panuluyan ng Dragon Gate hanggang sa abo, kailangan mong ibalik ang bagay na iyon sa kabisera. manatiling panatag po. Hindi tayo pwedeng maglabas ng espada sa labas ng Dragon Gate Inn, pero may itinanim akong lihim na impormante doon. Ilang taon na ang nakalipas. Upang bantayan ang mga gawain sa kabila ng hangganan, gumastos ako ng malaking halaga upang maglagay ng sarili kong tao sa loob ng inn. Ngayon, may malakas na bagyong itim na nagngangalit sa disyerto. Ang inn ay nagiging isang bitag. Magpapadala na ako ng utos para buhayin ang natutulog na ahente, gamitin ang lason. Tapusin mo ito. At ikaw, Xing Jiyu, ang magiging hari ng hangganan. Lalong lumalakas ang hangin sa labas. Kahit gaano pa kalakas, hindi tayo maaabot dito. Matulog ng mahimbing. Ako na bahala. Sa disyertong ito, wala pa akong nakitang babaeng kasing ganda nito. Isang magandang babaeng tulad mo, susunod sa mangmang na iyon. Anong saya doon? Mas makakabuti pa sa iyo ang makasama ako. Tigil. Matandang hangal ka. Layas. Aray. May pumatay. Sino tong matanda? Manahimik ka. Huwag ka nang magtanong kung ayaw mong mamatay. Sa palagay mo, ang Dragon Gate Inn ay kayang mabuhay mag-isa sa disyerto? Si Mo Sanyang ay isang tau-tauhan lamang na tagapagpatakbo ng bahay tuluyan. Sa likod ng bahay tuluyang ito ay ang teritoryo ng 36 na paksyon sa disyerto kung saan ang itim at puti ay nagpanumpa ng dugo. Ang mga tagalinis ng sahig, mga tagapagsilbi at mga nag-iingat ng libro dito lahat ay nakagawa ng karumal-dumal na mga krimen sa gitnang kapatagan at mga nangungunang eksperto na protektado ng alyansa. Sino man ang magsimula ng gulo dito ay kalaban ng buong alyansa. Kaladkarin siya palabas at ipakain sa mga lobo. Tandaan mo ang mga patakaran sa lugar ko. Walang pagdanak ng dugo. Nakakainis. Servidor, dalhin mo ang alak! Sandali. Servidor, itong mangkok ng alak. Pawiin ko muna ang uhaw ko. Isingil mo sa kanya. Sandali, Gino. Ang alak na iyan ay sa ginoong iyon. Hahaha. Oy, Anong nangyayari? Nalason ba siya? Anong ingay na yan? Atake lang ng epilepsy. Kaladkarin ninyo siya sa silid ng panggatong sa likod. Umalis kayo sa daan.
Walang amoy at walang lasa. Kung hindi dahil sa katakawan ng matabang ito, na ininom niya ang sayo, ikaw ang patay. May lumalabag sa batas sa teritoryo ko. Mahusay ang ginawang pagkalason. Nasa garapon ng may edad na alak sa kusina. Ang mga tagalabas ay hindi makakapasok sa kusina sa likod. Kaya tagaloob, dahil nabigo ang unang pagtatangka. Tiyak na susubok silang muli ngayong gabi. Sige, bigyan natin sila ng pagkakataon. Madam, iurong mo ang mga gwardiya mo sa kusina ngayong gabi. Ako ang magbabantay. Inumin mo muna itong tubig mula sa garapon. Afu, 5 taon ka nang nagtatrabaho sa bahay panuluyan. Paano ba kitang ginawa ng masama? Ako si Mo Sanyang. Akala mo talaga na pinapahalagahan ko ang munting sahod na ibinibigay mo sa akin kada buwan? Akala mo ba talaga na isinilang ako para magsilbi ng tsaa at tubig? Isang duwag na sunod-sunuran sa lahat? 5 taon sa madungis na bahay panuluyan, nagtitiis ng hiya at dusta para sa sandaling ito. Luchen, akala mo ba, ligtas ka rito? Ang daladala mo ay determinado kaming makuha. Si Xingju ang nagpadala sa'yo? May lason sa bibig niya. Isang mandirigma ng kamatayan. Para sa larong ito, naglagay siya ng tiktik 5 taon ng maaga. Buti na lang, nailabas natin siya. Ang bagyo ng buhangin ay tatagal pa ng ilang araw. Ngayong gabi, sa wakas makakatulog na tayong lahat ng mahimbing. Nahuli natin si Afu, di ba? At maayos naman ang tubig. Isang tiktik na itinanim 5 taon na ang nakalipas ay ganito kadaling nalantad. Napakatanga naman yan. Walang namatay. Ngunit ang meridyan ng puso ay lubusang natatakan. Ito ay para sa mga nagsasanay ng panloob na sining panlaban. Isang pulbos na pampakalat ng kapangyarihan. Ang pagkamatay ni Afu ay isang pain lamang. Napakatalino ng pagpapalit ng pain. Itinapon si Ah Fu para mamatay, para isipin ng lahat na wala ng panganib. Pagkatapos ng matinding tensyon, sa sandaling bigla kang kumalma, ay doon ka pinakamalamang na makagat ng ulupong sa lalamunan. Wala sa tubig ang lason. Nasa apoy. Patayin ang apoy. Ang tunay na pumatay ay nasa atin pa rin. Patayin silang lahat. Mas mabuti nang patayin ang mga inosente, kaysa hayaan ang mga may sala. Maawa ka sa akin, Ginang. Tindero lang ako ng mga pampaganda. Hindi nga ako marunong pumatay ng manok. Ako, bulag ako. Paano ko kayang lasunin ang sinuman? Kung papatayin mo sila, mawawala ang bakas. Talagang naglakas loob si Xingju na maglatag ng sunod-sunod na mga bitag. Tiyak na may iba pa sa labas. Pumunta ka roon at lumupasay. Ilabas mo lahat ng nasa iyo. Tingnan mo, Ginoo, malinis lahat. Itali ng hiwalay ang 3 sa mga haligi. Mahigpit na buhol. Hebelu, sa bahay panuluyang ito ngayon, ikaw ang pinakamahusay sa pakikipaglaban. Paano kung malalaman na hindi mo pinlano ang lahat ng ito? Kung hindi ka niya napigilan kanina, mahuhulog ka sana sa bitag. Kung gusto kitang patayin, isang taga lang ay sapat na. Hindi ko kailangan ng lason. Maaring itago ang lason sa tubig at gayon din sa amoy. Hindi na tayo maaaring magsindi ng uling sa bahay panuluyang ito. Nahanap natin ang lason. Ngunit kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa ginaw maaga o huli. Kaya ba nating magtiis hanggang sa huminto ang hangin?
Pakiusap, pakawalan mo ako. Talagang hindi ako naglason ng kahit sino. Kung itatali mo pa ako ng mas matagal, mamamatay ako sa ginaw. Nauuhaw ako. Kakayanin ko? Hindi na tayo makapaghihintay. Kailangan nating uminom ng tubig. Ang tubig sa malaking tapayan ay nahawakan ni Afu. Huwag mong inumin iyan. Sa nakatagong bahagi sa ilalim ng iyong mesa, may isang banga ng sarili mong matapang na alak. Ang selyong luwad sa bangang iyon ay buo pa. Hindi alam ni Afu na nandoon iyon. Nakikita mo ang lahat. Itinatago ko itong matapang na alak para sa mga emerhensiya. Masarap. Babasahin ko muna ang lalamunan ko. Hepe Lu, itong alak na may halo. Anong lasa? Ikaw pala. Hindi ka naman bulag. Itong basura. Sawa na ako sa lugar na ito. Isuko mo ang Baji Heart Method. Iiwan kitang buo. Ang Black Tiger Hall ay nasa matinding problema. Si Afu ay isang pain lang na isinugo para mamatay. Ang tunay na nakamamatay na suntok ay darating pa. Piyon lang ang matandang ito. Dahil gusto nilang maglaro, tiyak may mas malaking sumusuporta sa kanila sa labas. Magpapanggap akong patay para makita kung ano ang nasa likod niya at kung ilan pang mga demonyo ang nakatago. Imposible. Malinaw na ininom mo lahat ang may laso na alak na iyon. Laso niya na pumapatay agad. Paano ka pa nabubuhay? Nakaligtas ako sa nakamamatay na lason ng 7-star bone-piercing nails. Nakayanan kong mabuhay. Itong mura mong pampatulog, hinaluan ng lason ng pulang korona, hindi man lang sulit ipagmayabang. Ako noong una ay ginamit ang panloob na lakas ni Baji upang isara ang lahat ng aking mga meridian. Uy! Sino ang nagpadala sa iyo? Xingju. Ang matandang asong nagtatago sa kanal. Ilan pa bang tinatago mo? Sa aking Dragon Gate Inn, nangahas ka maglagay ng bitag. Ngayon, kung hindi kita sisindihan na parang parol, hindi ako si Mo Sanyang. Hulihin ninyo siya. Dali. Nasa kanya ang pamamaraang Baji. Hindi siya nalason. Lu Chen, ibigay mo ang pamamaraang Baji at iiwan naming buo ang katawan mo. Gusto mo ang pamamaraang Baji? Bayaran mo ng buhay mo. Yan ang tunog ng demonyong kaguluhan ng puso. Putol! Salakay. Ito ang teritoryo ko. Hindi ka pwedeng magwala dito.
Matigas na buto iyan. Lu Chen, Kiliti, kiliti. Mamatay ka. Lumayo ka. Umatras na kayo. Ngayon, hindi man lang siya tao. Sa 4 na tagapagbantay, 1 ang patay, 3 ang baldado. Mahigit 100 ang piling mandirigma ang pinalayas ng isang itinakwil at pinatakbo ng talunan. Mukhang, punong Shing, hindi ka panipaniwala ang titulo mong hari ng hangganan. Kumalma ka, Commander. Ang Black Tiger Hall ay maraming pakana. Dahil hindi gagana ang lantarang puwersa, ang Dragon Gate Inn ay gagawin kong isang malawakang libingan. Kung talagang gusto ito ng Eastern Depot, tiyak na napakahalaga ng manual na ito. Kailangan kong kunin ito at gumawa ng kopya bago dumating ang mga asong eunuko. Ilabas ang utos kong pumatay. Ipadala lahat ng mayroon tayo. Iharang ang lahat sa loob ng 30 li mula sa Dragon Gate Inn, IPA. At ipadala rin si Tunnel Rat para pasabugin ang pinagmumula ng ilog sa ilalim ng lupa hanggang pira-piraso at punuin itong lahat. Iiwan ko silang uhaw na mag-aaway-away at iinumin ang dugo ng isa't isa. Inutos ng punong. Walang ni isang langaw ang makakapasok o makakalabas. Patayin ang sinumang lalapit. Tapos na tayo. Ang pinagmumula ng ilog sa ilalim ng lupa ay pinasabog. Napakalupit na pakana para ihiwalay tayo. Gusto ni Xingju na patuyuin tayo. Buksan ang pinto. Tulong. Nababaliw na ang Black Tiger Gang. Pinapatay nila lahat ng makita nila. Nabaliw na silang lahat. Sa labas, puro mga mamamatay tao ng Black Tiger. Sa loob ng 30 li, kahit isang ibon ay hindi makalabas. Ginoong mo, Dali, kunin ang tubig at rasyon sa bodega at ipamahagi. Kakain at iinom tayo hanggang mabusog. Labanan natin sila. Wala na tayong tubig. Pinutol ng Black Tiger Gang ang tubig sa ilalim ng lupa. Ang natitirang tubig sa kusina ay sapat lang para sa 2 araw para sa buong bahay tuluyan. 2 araw? Kalokohan. Paano mauubusan ng tubig ang makapangyarihang Dragon Gate Inn? Ikaw, babae, itinatago mo ang lahat para sa sarili mo. Ibigay mo ang tubig. Babayaran ko ng 10 tael na ginto ang isang mangkok ng tubig. Kung sino man ang magdala sa akin ng tubig, sa kanya ang gintong ito. Wala nang kwenta ang ginto sa lugar na ito. Naubos ang tubig. Kung naubos ang tubig, pwede tayong uminom ng dugo. Nakapapawi rin ng uhaw ang dugo. Tigilan mo yan, halimaw ka. Mo Sanyang, may itinatago ka pang alak sa ilalim ng counter. Bigay mo sa akin ang alak. Hindi ka pwedeng magwala dito. May tubig pa sa kantin ni Lu Chen. Mamamatay rin tayo sa uhaw. Kung kukunin natin ang tubig niya, mabubuhay tayo.
Kung sino man ang mangahas na kunin ang kanyang tubig, hahatid ko siya sa kanyang libingan. Hepe, pinigilan ni Lucien ang pag-aaway sa loob ng bahay tuluyan. Bukod doon ang balita ng ating pagkubkob sa Dragon Gate Inn ay kumalat. Ang mga dagdag na puwersa ng Desert 36 Alliance sa pinakamatagal, 6 na oras bago sila dumating. Bakal ba si Lucien? Hepe Shing. Para igalang, ang mga sinumpang tuntunin ng Desert Alliance. Sinayang mo ang 3 buong araw. Ngayon, wala nang kontrol ang sitwasyon. Kung hindi natin makuha ang ika-8 antas na panloob na pamamaraan, pareho tayong mapuputulan ng ulo. Xingjiu, ibinigay ko sa iyo ang mundo ng kadiliman. Sa kabila ng hangganan, ni hindi mo kayang harapin ang isang lumpo. Gusto mo siyang patayin gamit ang hiram na espada, ngunit nabali ang espada. Patawarin ninyo ako, kamahalan. Ang bahay panuluyan ng Dragon Gate ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Kung magpapakilos ako ng mabibigat na hukbo at sasalakay, tiyak na mapupukaw ang alyansa ng disyerto sa isang malawakang digmaan. Ang alyansa ng mga sining pandigma sa harap ng mga kabalyero ng imperyo ay walang iba kundi mga walang kwentang langgam. Tandaan mo to. Ang gusto ng korte ay hindi lang iyong basurang aklat. Gusto nitong lipulin ang huling mapaghimagsik na binhi ng sekta ng Baji, minsan at magpakailanman. Alituntunin. Magtatakda ako ng bagong alituntunin para sa iyo ngayon. Gamitin ang langis ng apoy at mga pambato ng militar. Sunugin mo hanggang lupa ang basurang bahay panuluyang iyon. Kung hindi sila lalabas, sunugin silang lahat ng buhay sa loob. Kung may magkakamali, ang silangang depo ang mananagot. Mga kasama, nag-utos na ang kamahalan, itigil ang pagkubkob. Ilabas ang 10 bariles ng langis ng apoy na pangmilitar na ipinahiram ng korte sa atin. Itayo ang mga pambato. Susunugin ko ang bahay panuluyan ng Dragon Gate hanggang sa lupa. Armas iyan. Lahat. Sumilong kayo. Sanyang. Lulubog ang lugar na ito. Kailangan natin ng daan palabas. Sundan mo ako sa bodega. Bilisan mo, sumabay ka. Hindi tayo makalabas, masasakal tayong lahat, mamamatay tayo sa uhaw dito. Pabayaan nyo na lang akong mamatay agad. Tumahimik kayo. Sino man ang kikilos pa at mag-aaksaya ng enerhiya, papatayin ko muna sila. Ito ang huling kalahating supot ng tubig. Hatiin natin ito ng patak-patak. Ang mga may magaan na sugat, hanapin ang mga sulok para sa mga butas ng hangin. Lahat, hubarin ninyo ang inyong mga jacket. Ipaypay ninyo ang inyong sarili para lumamig. Iniisip ni Xingjiu na ang pagsunog sa bahay tuluyan ay magbibigay sa kanya ng payapang pahinga. Ngayong gabi, sasalakayin ko ang kanyang kampo ng tubig. Hintayin ko kayo rito hanggang madaling araw. Atake ng kalaban. May pumapasok ng palihim sa kampo.
Mamamatay ang sinumang humarang sa akin. Lumayo kayo. Ako ang unang nakahanap ng tubig na ito. Lumayo kayong lahat. Makakapawi ba ng uhaw ninyo ang pagtatalo? Para sa kalahating timba ng maputik na tubig, nagpapatayan na kayo at tinatawag ninyong mga gala ang sarili ninyo? Anong alam ng babae? Lumabas si Lu Chen para magmanman. Isang araw at isang gabi na siyang wala. Malamang patay na siya sa kamay ni Xingjiu. Patay na rin naman tayong lahat. Kung patay na si Lu Chen, sinugod na sana tayo ni Xingjiu kasama ang mga tauhan niya. Nakikipaglaban pa rin siya para sa atin. At nag-aaway kayo rito para sa isang timba ng maruming tubig. Mula ngayon, hahatiin ko itong kalahating timba ng tubig. Bawat sugatang lalaki ay tig-kalahating mangkok. Ang iba sa inyo ay mananatiling nauuhaw. Ang sinumang mga has na agawin ito ay makatitikim ng aking espada. Narito na ang tubig. Uminom na kayo. Ginoo. Si Lu Chen ay nag-iisang bumuwag sa bawal na lupain ng pinagmumulan ng tubig. Ang malaking amo ay nahati sa dalawa. Ang mga gulong ng tubig ay wala na lahat. Tapos na ang oras. Ang mga dagdag na puwersa ng Desert Alliance ay dadating dito sa ilang oras. Xingjiu, nauubos na ang pasensya ko. Utusan ang Eastern Depot na pumalit. Ang Eastern Depot na ang papalit. Utusan ang unit ng mabibigat na pana ng Imperial Guards na ipantay ang mga guho. Sa iba pa ng Black Tiger Hall, kasama si Lu Chen, barilin silang lahat. Opo, Ginoo. Panginoon ko, ang Black Tiger Hall ay naging aso ng korte sa loob ng 10 taon. Kahit mamatay man ako, si Xingjiu, ay mamamatay na nangangagat. Bigyan mo ako ng oras ng isang patpat ng insenso. Isusugal ko ang aking buhay. Kung hindi ko maibalik ang ulo ni Lu Chen, si Xingjiu, ay mamamatay sa mga guho. Hindi ko dudungisan ang mga kamay ng Eastern Depot. Pinagkalooban. Mga kapatid ng bulwagang itim na tigre, itinatapon tayo ng korte. Kung aatras tayo, nariyan ang mga pana ng bantay ng imperyo. Kung susulong tayo, nariyan ang tabak ni Lu Chen. Patay tayo kahit paano. Sundan ako, salakayin natin. Patayin si Lu Chen. Kunin ang aklat. Pagkatapos, mabubuhay tayo. Nilunok ng puno ng bulwagan ang tableta ng dugo. Ngunit kumitil ito ng 10 taon ng kanyang buhay. Ang punong yunuko ang dragon, si Lu Chen ang tigre. Kapag maglaban ang dragon at tigre, walang makaliligtas. Wala tayong magagawa kundi maging buhangin sa disyertong ito. Tinatangay ng hangin, ang mga nakaligtas lamang ang naghahari sa disyerto. Nandito na si Xingjiu. Naghahangad siya ng kapwa pagkapahamak. Pumunta kayong lahat sa likod. Kung hindi ko kayo tatawagan, huwag kayong lalabas, kahit na mamatay pa kayo. Xingjiu, halika at harapin ang kamatayan mo. Lu Chen, ngayon, kahit pa ang Jade Emperor mismo ang dumating, dito ka mananatili. Lu Chen, ano ang pakiramdam? Ito ang kapangyarihang binili ko, gamit ang aking buhay. Ngayon, pupunitin kita ng pira-piraso.
Malakas na paghinga. Namamaga ang mga ugat. Xingju, talagang ininom mo ang pildoras na may mantsa ng dugo na sumusunog sa iyong habang buhay. Xingju, gusto mo bang mamatay? Mamamatay pa rin naman ako kung maipagpapalit ko ang ilang taon ng buhay ko para sa'yo, Lu Chen. Sulit na sulit. Ang epekto ng blood pill ay matindi, parang gasolina sa apoy. Tumagal ka lang hanggang maubos ang insenso. Mawawalan siya ng lakas ng kusa. Bakit ka tumatakbo? Lu Chen, nawala na ba ang tapang mo? Xingju, ang buhay mo ay tapos na. Hindi, Waner. Lu, huwag kang mag-alala sa akin. Patayin mo siya. Lu Chen, huwag kang lalapit. Isa pang hakbang at ipapadala ko muna sa impyerno ang kasintahan mo. Sumama ka sa akin para makipagkita sa dakilang kumander. Ibigay mo ang sining ng 8 sukdulan. Kung hindi, mapapanood mo siyang mamatay. Si, ibibigay ko sa iyo. Huwag mo siyang galawin. Komandante, ang hayop na yan, talaga bang para sa isang babaeng ipinangako sa utang? Lalabas siya at ipapapatay ang sarili? Mga tao ng sektang 8 Extremes, sa kaibuturan ng kanilang buto, ay mga hangal na walang lunas. Siguradong darating siya. Sige, Lu Chen, huwag kang mag-alala sa akin. Pakawalan mo siya. Ibibigay ko ang gusto mo. Ang manual ng 8 Extremes. Naghanap kami kung saan-saan. Lu Chen, ipinagkanulo mo ang sarili mong sekta. Nakaligtas ka sa kahihiyan sa loob ng mga taon. Sa huli, kailangan mo pa ring mapagpakumbabang isuko ang manual sa imperyo. Ihagis mo ang manual dito. Bilisan mo. O puputulin ko ang lalamunan niya ngayon din. Batingaw kang aso. Akala mo ba talaga na ang pinuno ng 8 sukdulan ay nag-akay sa kanyang mga tauhan upang sumuko sa korte ng imperyo ng kusang loob? Anong ibig mong sabihin? Noon, ang 8 sukdulan ay bulok na sa kaibuturan. Ang 4 na panloob na nakatatanda ay palihim na tumanggap ng suhol mula sa silangang tanggapan. Gusto nilang ipagpalit ang pamana ng mga ninuno para sa inyong mga katungkulan. Chener, mapapahamak ang sekta. Kunin mo ang kalahati ng manual na ito at umalis ka na. Guro, lalaban ako para makaalis tayo. Ang mga pamilya at mga tapat na tagasunod ng 4 na taksil na iyon ay hinarangan na ang tarangkahan ng bundok. Chener, linisin mo ang sekta para sa iyong guro. Patayin mo sila. Pasanin mo ang kahihiyan ng pagtataksil sa iyong guro at sekta. Ang silangang tanggapan lamang ang mag-aakalang ikaw ay naging isang baliw. Kung gayon, hindi sila maghihinala na sa iyong manual. Umalis ka na. Huwag na huwag kang babalik sa gitnang kapatagan. Pinatay ko lamang ang mga taksil na nagkanulo sa sekta para sa karangalan. Pinutol ko ang aking sariling mga ugat, dala-dala ang walang hanggang kahihiyan, dito sa labas ng hangganan. Nabuhay akong parang asong ligaw sa loob ng 10 taon. Inutusan ako ng guro na ingatan ng manual. Iningatan ko ito ng 10 taon. Ngunit ang isinumpang kodigo na ito
Ang utang dugong ito ng buong sekta. Sapat na ang tagal kong daladala. Lu Chen, Napakasamang matandang buhong. 3 araw na ang nakalipas. Dinaya mo ako. Mga bantay ng imperyo, pakinggan ninyo ang utos ko. Punuin ninyo siya ng mga palaso. Punuin ninyo siya ng mga palaso. Bawiin ninyo ang manual. Gusto mo ang manual? Sa impyerno mo hanapin. Ang manual? Dali, bawiin mo ito para sa akin. Ang panloob na pamamaraan. Ang tiwala ng aking guro, natupad ko na. God, God, God. Ngayon, para lang ako sa sarili ko. Ibinubunot ko ang aking espada para lamang sa aking babae. Halika, lumaban ka. Sunog. Yan. Lu Chen, mabuhay ka. One Air, huwag. Mahirap siyang patayin. Kahit ganon, nakatakas siya sa ilalim ng lupa. Ikulong ang babaeng ito at dalhin siya. Tingnan natin kung si Lu Chen ay talagang walang puso at walang pag-ibig. Komandante, nakuha na natin. Komandante, hindi ito ang manual. Ito ang ledger ni Mo Saniang. Mabuti. Magaling kang maglaro, Lu Chen. Kumuha siya ng ledger ng isang inn at ginawa akong tanga. Mas gugustuhin ni Lu Chen na magpanggap kaysa ipagpalit ang totoong manual para sa'yo. Si One Air, mukhang wala siyang pakialam sa buhay mo, kundi itong manual lang. Naipadala na ang liham ng hepe, pero kung talagang nahulog siya sa hukay ng kumunoy. Para siyang lobo. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Magtayo ng formasyon sa tuktok ng bangin. Kapag lumampas na ang hating gabi, kung hindi natin siya makita, putulin ang lubid. Lu Chen, makinig ka. Ayon sa utos ng hepe, may panahon ka hanggang hating gabi na pumunta ng mag-isa, dala ang tunay na aklat ng 8 sukdulan sa bangin ng malungkot na agila para sa palitan. Kung mahuhuli ka kahit kaunti, ikaw at ang libro ay parehong masisira. Hintayin mo ako. Komandante, dumating na ang hating gabi. Ang hamak na yan ay hindi maglalakas loob. Lu Chen, huwag kang lalapit. Bitag ito. Isinugal ng iyong amo ang buhay ng kanyang buong pamilya para lang mabuhay kang parang aso na nagtatago sa labas ng hangganan sa loob ng 10 taon. At ngayon, para sa isang laruan, puputulin mo ba ang paaralang baji sa mga ugat nito? Tama na ang usapan. Pakawalan mo siya. Magdala ka ng ipagpapalit. Kunin mo. Ilubog ang kimo sa Yongquan. Baligtarin ang mga bituin sa langit. Kaya pala, ang mahalagang puntong nakaharang sa 10 taon ay ang mga meridian ko na tumatakbo ng baliktad. Nasa panig ko ang langit. Nawasak na. Sa wakas, nakalusot. Ngayong nasa kamay na ang bagay, hindi na kailangang panatilihin ang pabigat na ito.
Chen. Lu Chen, ang bagay na iningatan mo sa loob ng 10 taon. Sa aking paningin ay isang simpleng babasahin lang para magpalipas ng oras. Para patayin ka at durugin ang iyong diwa nang mamatay kang may lubos na pangunawa, ngayon hindi ko gagamitin ang martial arts ng Eastern Depot. Gagamitin ko ang pinakatunay na pinakamataas na sining ng 8 Extreme Sect at personal kitang ihahatid sa kamatayan. Taksil na alagad. Halika. Ito ang tunay na antas, 4 na panloob na enerhiya. Anong lasa niyan? Nabasag ang talim. Ito ba ang pamana na ipinagtanggol mo sa loob ng 10 taon? Kaawa-awa. Kapag nahanap mo ang mga litid ng kahoy at hahampasin mo ang mga bitak, kahit ang pinakamatigas na kahoy na bakal ay mabibiyak. Ikaw na walang hiyang babae? Paano nangyari iyon? Ako tiyak na natutunan ko ang Baji Heart Method. Bakit magulo ang aking panloob na enerhiya? Ang Baji Heart Method ay nangangailangan ng dalisay na yang na kayarian ng buto ng Baji. Akala mo'y kayamanan ito para matulungan kang makalagpas. Sa matinding yin na panloob na puwersa ng Eastern Depot, sapilitan mong binaliktad ang daloy ng langit. Ang tunay na ki sa iyong mga meridian ay naging nakamamatay na lason. Hinihintay kitang mawalan ng kapangyarihan. Ahaha! Napakahusay na Baji Sect. Kahit mamatay ako, isasama kita. Ahahaha! Lu Chen, Bitaw, hindi mo kayang kumapit. gusto mo ng kasama sa kamatayan? Eh, di, ikaw na lang ang mamatay sa impyerno. Walang hiya ka. Akala ko patay na ako. Sabi ko sa'yo, hindi kita hahayaang mamatay. Sino man sa mundong ito ang naghahangad ng iyong buhay, ako ang kukuha ng kanyang buhay. Matagal ko nang itinaya ang buhay ko sa'yo. Saan ka man mamatay, susundan kita. Natalo ang punong direktor. Ulat. Dumating na ang mga tauhan ng alyansa ng disyerto. Wala pang 3 milya ang layo. Ang mga pinuno ay sina Shali Fei at Tai Guanyin. Sabi nila, ihahandog nila ang aming mga ulo sa Dragon Gate Inn. Umatras, bumalik sa gitnang kapatagan.
Tapos na ang Yunakaw. Ang pangarap ni Xingqiu na maging hari ng Hilagang Kanluran ay nawasak din. Ang kapangyarihan ng Eastern Depot sa disyerto na ito ay naalis na. Malaya na kayong dalawa. Takot ka? Sumunod ka sa akin, isang multong gala tulad ko. Mula ngayon, araw-araw tayong kakain ng buhangin, namumuhay sa gilid ng patalim. Hindi ako takot kumain ng buhangin. Takot lang ako sa mundong wala ka. Noong nasa bahay ng mga Zhao ako, namuhay akong parang isang magandang palamuti. Tinuruan mo akong humawak ng patalim at kung paano manatiling tao sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kung si Xingqiu man o si Ernest Sao, ang habol nila ay ambisyon at ang mundo. Ako, si Suwaner, ay walang gusto. Gusto ko lang na mabuhay kang ligtas at maayos. Ngayong malinis na ang buhay mo, ano ang susunod mong hakbang? Bumalik sa gitnang kapatagan at muling buksan ang sekta ng 8 sukdulan. Sino sa mundo ng mga mandirigma ang hindi tatawag sa iyong dakilang maestro? 10 taon na ang nakalipas, ang sekta ng 8 sukdulan ay nalipol noong maulan na gabing iyon. Ang buhay kong ito ay hindi para buhayin ang isang sekta, ito ay para mabuhay. Wala na si Sanyang. Hindi na tayo muling magkikita. Saan ka pupunta? Sa napakalawak na disyertong ito. Sa lugar kung saan hindi ko na kailangang lumaban. Hanggat kasama mo ako, kahit saan, ay ayos lang.